Hi guys! So yan na si baby. Palabas na. Hey. For discharge na. For discharge na kami. So, sa video na to ay atin lang pag-uusapan yung mga ginagawa natin or mga ginagawa ng nanay, tatay pag nanganganak si misis. So, yung inaasikaso ko ngayon ay first, yung actually depende sa hospital kasi last time na doon sa una namin ang pinasikaso agad ay PhilHealth. Tapos saka yung birth. Parang magkaibang tao kasi sila na nagpa-process nun. Pero dito, nauna yung birth certificate. So, bibigyan ka nila ng form. Pagka bigay sa'yo ng bata, bibigyan ka nila ng form na i-fill out mo at ipapasa mo sa medical record department ng hospital. Then ano nila yon, ita-type or i-encode. Then bibigyan ka nila ng parang first copy, tapos ipapa-review sa'yo kung tama yung nakaprint doon. So nireview namin at meron kaming nakitang dalawang maling spelling, so binalik namin. Then ipa-finalize nila yon, and then bibigyan ka nila ng parang consent or Another form. Parang form na stating na nireview mo yung birth certificate bago mo ibinalik. So parang ano nila yon, parang consent or may tawag doon waiver. Waiver for erroneous. Waiver for erroneous information sa birth certificate. Tapos kasabay nun ay yung parang form nila for the information kineme. So fill out lang naman natin yung mga ganon. Patient information sheet. So parang ini-explain lang nila doon dito na yung information na collate nila from us sa patient ay gagamitin nila for ganito, ganyan. So, of course, no choice tayo. Lang naman tayo. Privacy notice lang to na we agree sa pagbigay ng information sa kanila. Kasi yung information natin, buhay rin kasi yun kumbaga, pwedeng gamitin sa masama. So, it's a waiver or it's a form na stating na they're following the guidelines of the law na hindi nila gagamitin ito sa So, for medical record lang talaga siya. So, yun. And yung medyo parang madugo na dito ay yung pagdating doon sa PhilHealth at saka SSS reimbursement. So, yun na yung gagawin natin ngayon. So, sa SSS, medyo marami kasi kailangan mong i-complete yung OR Tech. Ano pa yung isa? OR Tech, DNC report. DNC report. So, gagawa tayo ng ibang video doon para isa-isa talaga natin yung mga requirements. Mga kailangan natin na gagawin at kumpletuhin para makapag-reimburse tayo sa ating SSS. At saka, wala lang ibibigay na sa hospital. Reimbursement lang talaga siya, cash from SSS. Sa HSBC kasi, inabunungan na din lahat. Oo, pero yun nga, reimbursement lang talaga yun. Hindi sila nagbibigay ng for the, kasi pag nagkasakit ka. Ikaw na yun, balitas mag-fill out na lang ng OB. Kasi kung nagpapasa ng data sa SSS. Ganun din ba yun sa pag nagkasakit ka? Kasi may room sila, di ba? Room, kina-cover nila yung room ng SS. May room coverage nila Parang sickness? Oo, parang sickness. Pag wala ka ng leave. Okay, so yun. Ibang pala yun. Parang reimbursement lang siya. Then sa PhilHealth, papasa ka lang ng form. Kanina mo ito nakuha? Sa admitting. Sa admitting, binigay. Binilay. So, upon admission, or depende, pag na-admit ka, bibigay siya ng admitting office yung SSS, PhilHealth form, na i-fill out lang natin. Para ma-less yung mga PhilHealth. Oo, para ma-less nila yung PhilHealth. So, yun yung pa-process natin yung bago tayo ma-discharge kasi pang 2 days na namin dito. Hindi, 3 days na. Pang 3 days na namin. So, baka i-discharge na kami ngayong araw. Ayan, kailangan naman siyang kumpletuhin. So, sa birth certificate pala guys, ang kailangan na document doon para makompleto yung
birth certificate at main code ng hospital ay marriage certificate. Hindi ko lang alam kung hindi kayo kasal. Alam ko nakalagay doon consent parang somehow parang notarized na Merong consent sa record. notarized na parang papers na showing na Acknowledge yung father. oo. Pero pagkasal, so, marriage certificate. So, i-prepare nyo na kung yun nga, bago pumunta kayo ng ospital, mga anak, dalhin nyo na sigurado yung marriage certificate niyo kasi sa amin, naghanap pa kami sa email. Buti, mayroon kaming na-send sa email namin before. So, na-retrieve namin at yun yung na-send namin. So, matanggap naman sila ng email. So, yun. So far yun. Yun yung mga kakailanganin natin pag nanganganak sa hospital. So, prepare yung marriage certificate. Kung may company ka, PhilHealth number ng company, mahirap yun. Hanapin. Kasi ganun din nangyari sa atin noon eh. Nagtawag pa tayo, no? Hindi natin nakuha. So, PhilHealth ID ng pasyente ni Mrs. And yan lang. So sa SSS maternity benefit reimbursement, gawa natin ng ibang video. So that's it for this video, guys. Sana may na-share kami.